Hanap tayo ng lugar na kung saan ay malinaw natin marinig ang tinig ng Diyos. Ito yung araw-araw ng pagpapalaya. Naniniwala ka ba? Amen. Iyanawin muna ako to express yung feeling habang nandito ako sa harap. Because the Spirit of God ay patuloy na gumagalaw, kumikilos. Nanamin muna natin yung Spirit of God. Okay ba yun? Okay ba yun? Nanamin lang po natin sandali. Hallelujah, hallelujah. In the name of every name, in the name of Jesus, I rebuke you, Satan, and your logos, and your demon in this place. I command you leave in Jesus' name. Any controlling demon in the mind, in the will, and in the emotion, in the name of Jesus, live in this place. Ang kawalang interes na salita ng Diyos, patuloy kitang kinukop out sa oras na ito. At hindi kita binibigyan ng karapatan manatili sa lugar na ito, sapagkat ang lugar na ito ay binanal ng Diyos. Ang lugar na ito ay binanal ng Diyos, pinubos, hinugasan ng banal na dugo ni Jesus. Kaya naman walang karapatan ng diablo sa Satanas na manatili sa lugar na ito, because this place is a holy place. Father, in Jesus' name, release the Spirit of the Almighty God, the mighty presence of the Holy Spirit. Receive, Lord, all the glory, all the thanksgiving in my heart. In Jesus' name, amen. Palapakan po ba natin ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah! Sige, lumana kayo, Lord! Ibigay natin! Hallelujah! Alam nyo, sabi ko nga po, minsan, mahilig talaga ako mapapalakpak. Kasi nga, gusto natin ibigay yung pinakamataas ng uri ng pagsamba even in our worship. Amen? Kasi ang pinaglilingkuran natin ay Diyos sa mga Diyos, hari ng mga hari, ang siyang nagbigay sa iyo ng lakas, ng buhay, ng hininga, na dapat naman ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papulit pagsamba. Kaya kapag tayo sumasamba, huwag mo tayo mahiya. Amen. Kapag yung mga bagay na kaya hiya, wala tayong hiya. No? Pero kapag hindi para sa Diyos, ibigay mo yung para sa Diyos. Sapagat worth it. Karapat-dapat lamang ibigay sa
sa kanya yun kasi para sa kanya yun. Pwede ba palapakan ba natin yan? Yung para kay Lord! Hallelujah! Yes, Lord. Thank you, Lord. Minsan, meron akong nagising po ako ng isang umaga, March 3, 2026, Wednesday. Nagising ako na lumalabas sa aking bibig ang patagang spiritual warfare. Nagising ako at hinubok ako yung aking bibig ayon na merong attack in my family. Kaya sinasabi ko, in the name of Jesus, hindi kita pinapayagang kumilos sa aking pamilya. In the name of Jesus, walang karapatan maduluhin ang aking pamilya. Habang kinukuto yung malinaw na malinaw sa aking tinga na sinasabi ko ang mga bagay na yun. At nagising ako sa ganong klase sitwasyon. Dahil that time, I'm attacking, ina-attack ng demonyo ang aking pamilya. Dito, pagkagising, huta ka. Tapos pray. Ano ko na, kumbaga, iisip ko, i-maintindihan. Basta nagising ako na gano'n. Ina-attack ng demon yung aking pamilya. Then, itong klase ng demon na to, na talagang nakakapag-paralyze, nakakapag-paralyze. Hindi lang aking katawan, hindi lang ang aking isip, maging ang aking spiritual na pamumuhay. Dumarating sa puntong ay give up. But, praise God, my spirit, yung aking espiritu, dahil yung aking katawan ay bombarded na kalaban, ang aking espiritu mismo ang nag-pray to protect my family. And habang ako'y papasok ng trabaho, lumalaro yun sa utak ko. What happened? Lumalaro. Meron ako hinahanap topic. Pero patuloy akong ginagala sa teaching na ito. Na marahil hindi lang ako ang nakakaranas na ito. Maaring isa sa kalagitnaan na meron sa atin na ang pamilya natin ay nasa atak na enemy. That's why this morning na pag-aralan, pag-usapan ang ganitong sitwasyon. Ikaw ang nakakaalam kung ang pamilya mo ay nasa under attack ng enemy. Kamusta po ang pamilya mo ninyo? Asawa mo, anak mo, yung kondisyon ng pamilya, kamusta po? Healthy po ba yung relationship ninyo bilang isang pamilya? Healthy po ba siya? O baka naman merong behind the curtain sa pamilya na yan na ang puso mo nag-struggle. Kung ikaw ito, kapatid, marahil pinakausap ka ng Panginoon kung ano ang dapat gawin to your family. Ang pamilya, ang pinakamahalagang ibigay ng Diyos sa atin. Ano yun tawag dito? Konsepto yun ng Diyos since the beginning. During the time of the Old Testament, yun ang konsepto niya. Na bumuo ng isang pamilya, ng isang masayang pamilya. Yun ang konsepto niya, kaya na kinreate niya ito At nilagay niya doon yung tao. At sinabi niya doon sa tao, humayo kayo at magpakarami. And the concept of God is to bring concept ng Panginoon ay bumuo
ng isang masayang pamilya. Sad to say, pumasok ang enemy in the family. Kaya, inatake ng diablo ang pamilya. Katulad na nangyayari ngayon. Maraming umaatake sa pamilya natin. Hindi ko na siguro isa-isahin yan, alam mo yun. Kaya bilang isang mananampalataya, kailangan natin protektahan ang ating pamilya sa kamay ng demonyo. Amen ba yun? Huwag mong hahayaan ng diablo ay magpiesta sa iyong pamilya. Kailangan ang ating pamilya na binigay ng Diyos, na regalo ng Diyos, ay maprotektahan natin. Para hindi masira ang relasyon ng pamilya, buo, kinta, masaya, at buo ang pananampalataya. Remember this, people of God. Na ang diablo ay narito, no? Ang diablo sa Satanas ay narito, hindi lang para magnakaw, hindi lamang siya pumatay, nandyan siya to destroy. Nandyan ba kayo? Nilatihan ko yung destroy to understand kung ano yung purpose ng enemy. I-destroy niya yung masayang pamilya dahil siya mismo ay sinipa sa langit at wala siyang pamilyang masasabi. Kaya na inggit si Satan sa pamilya. Kaya gagawin niya para yung pamilya ay masira. Gagawa siya ng paraan para yung family ay ma-destroy. Kaya pumunta ang diablo, sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sinisira ng diablo ang buhay ng iyong pamilya. Kayong mag-asawa, kayong mag-ina, kayong mag-anak, sinisira yun. Kung hahayaan mo ang diablo para siyang surot, nasisimula sa maliit, unti-unti, sira na pala, malayo na. Hindi ko alam kung anong feeling ng meron. Ang puso ko ay parang pumupungit sa kalooban ko. Kagabi ko pa iniisip, sabi ko, parang ano lang. Ang liit lang mo ito, madali lang mo ito. Pero gusto talaga ng ilagay ng Diyos sa puso ko. Yung family. Satan attacked the family. In the history of the Bible, makikita natin na maraming pamilya ang sinira ng diablo. History na lang in the Bible. Nandun na ang diablo sa Satanas na pasirain ang wasakin, ang magandang sinimulan ng Diyos sa iyong pamilya. Nandiyan si Adam and Eve. Mababasa natin yan sa Genesis 3, verse 1 to 5. Anong nangyari? Bakit nasira yung relasyon nila? Nalason ang isip. Bakit nakikipaghiwalay yung babae sa lalaki? Kasi nga, nalason ang isip. Hindi ko na siya mahal. Nakikita yung mga kapagitan dito. Noong una, nililigawan pa lang. No? Nililigawan pa lang. Hindi halos makita yung kapagitan. Ang nakikita, puro magaganda. Pero nung tumatagal nga, yung iyong kaisipan, ang ating kaisipan,
pinapakita lahat ng kapangitan. Hanggang sa totally nalasog na, na-receive na ang iyong kaisipan at di mo na, at bumigay na ang iyong kaisipan hanggang sa totally nawasak ang masagang pamilya na iyong tinatayo. O kaya naman, yung anak na nilalasog ng kaisipan ng diyablo sa Satanas. Nagiging rebelde yung anak sa magulang. Paglalasog doon ng kaisipan. Nilalagay ang lason sa isipan. Sinasabi ng anak, hindi ako mahal, hindi ako importansya, kaya hahanap siya ng mga taong tatanggap sa kanya, hahanap siya ng mga taong mamahalin siya, accept siya kung sino siya. To the point na wala pa sa panahon, bubog pa sa panahon, nalason ng isip. Maraming mga kabataan ngayon, manood kayo ng mga social media, bata pa lang, pariwara na ang buhay. We are not condemning sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. That is reality. But we, as a Christian, papayag ka pang nasunin ng diyablo ang ating kaisipan, ang ating pamilya. Para makikita natin si Cain, si Abel, dahil sa selos, yung espiritu ng selos, yung espiritu ng inggit sa kanyang puso, kinain siya ng selos, kinain siya ng inggit, humantong sa pagpapatay. Di ba? Marami yan sa social media. Sabi nga ng mga kriminal, o sabi nga sa mga investigador, ng mga pulis, ang tawag doon, crime of passion. Nagsimula sa inggit, nagsimula sa selos, at yung selos lumaki ng lumaki, hanggang to the point na nilamon na siya ng selos ng anak ng pagpatay. Katulad po, ni Cain at Abel. Ito na ho yung nangyayari sa ating pong mga pamilya. Kaya kung meron na umiira sa ganitong mga bagay kapatid, ang kayang tumunaw ng ganong klaseng espiritu, walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Nandiyan si Tamar, si Amnon, magkapatid po sila. No, hinahasa yung kapatid. Mababasa natin yan sa 2 Samuel chapter 13. Pero magkapatid, pumasok yung spirit of incest. Ang dami ng istorya niya. Ang daming istorya niya. Marahil, baka meron sa atin yan. Meron akong naging kaso dito sa Mexico while in counseling. Then, humantong kami sa tinatawag na deliverance. Alam niyo yung kwento? Noong kanilang kapanahunan, ang sabi nila, tawag nito, ayaw nilang makubos yung kanilang lahi. Alam niyo yung kwento? Ayaw nilang makubos yung kanilang lahi. Ang ginawa nila, inasawa nila yung mga kamag-anak nila. Ay ang lakas ng spirit of incest. Kaya, yung anak, lumaki, nagdalaga, no? Tapos ito yung tatay, nakita, maganda yung anak, ginahasa. Anong sakit na meron sa isang ina na nakita yung kanyang anak na ganun kalalagayan? Di ko mabibig at hindi makalabas yung kanyang nararamdaman to the point na nagre-rebelde na yung anak. Ayaw na umuwi sa bahay. Yung ina, hindi naiintindihan, anak, bakit nagiging makikas ang ulo mo? Bakit anak, bakit gabi ka na lang umuwi? Bakit gano'n ang ugali mo? Dahil hindi masabi-sabi. Ang kanyang anak, hindi ako safe, mama. Hindi ako safe sa loob ng aking pamilya. Hindi niya masabi-sabi sa kanyang mama na kapag nakikita ko, natatakot ako, natapola ako. Kapag nakikita ko si tatay, kung paano ako ginagawa.
May kanya-kanya tayong mga istorya pinagdadaanan sa amin in our family. Nagkaroon ng deliverance, nabuo lamang po iyon nung nagkaroon na ng deliverance. Nagsalita yung demonyo. Naniniwala ba kayo doon na kapag naposes yung tao, yung demonyo nagsasalita? At doon po lumabas ang lahat ng meron. Yung deliverance na nangyari doon sa, kasama ko si Pastor Bruce doon dito sa Greek, Royal Gero ba yun? Gumagawa siya ng sarili niyang mundo. Gumagawa siya ng sarili niyang mundo. Hanggang meron siyang nakita na siya lang ang nakakita at walang nakakita ng iba, kundi siya lang ang nakakita, nakipagkaibigan ito. Hanggang naging friendship sila. Kaya yung tao, meron sa tinatawag na dual personality. Minsan malungkot siya, minsan masaya. Nagtataka yung nanay, bakit kaya ang saya ng anak ko? Ngayon pala yung espiritu na yun na pumasok sa kanyang katawan at yun ang nagmamanifest sa kanya. Kaya kung nagkaroon ng deliverance, iyak ng iyak. Hindi ko na maalala kung ano yung pangalan na sinabi niya. Hindi ko na maalala kung ano yung pangalan. Iyak siya ng iyak. Ano umiyak siya nung natapos na yung deliverance? Anong nangyari? Ano na nangyari? Talaga ba? Sinabi mo ba yun? Then, doon na ako lumahan nung nanay ang totoong nangyayari sa kanya. Kapatid ko sa pananampalataya, kapag po yung ating mga anak ay meron hindi magandang nangyayari sa kanya, huwag niyo po siya pagalitan. Bagkus, kausapin mo siya as a mother. Kausapin mo siya as a mother, as a friend. Dahil kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng kausap para mailabas ang nasa loob. Huwag mo siya pagkakalitan dahil mo lang siya mag-relate. Dahil mo lang siya hindi magsasalita sa iyo. Kausapin siya with love. With tender loving care. Dahil nandun po siya sa isang sitwasyon na broke siya. Kaya lagi kong binabanggit sa iba na ako minsan, kapag yung anak ay may nangyari hindi maganda. Yan kasi, kasalanan mo yan. Dahil asas ka bundok, kaya binayang kaya yan. Normal po sa atin yun. Pero as a Christian po, dapat mas lawakan natin ang papalawan natin sa mga klaseng tao. Ano? Sino ba? Absalom, si David. Pag-ama, nag-away. Ang gusto ni Absalom, siya yung magiging hari. Eh, buhay pa yung tatay niya, kinukuha niya yung trono. Diba? May mga ganyan sa loob ng pamilya. Kung kausapin ang kanyang magulang, para siya yung tatay. Kung kausapin ang kanyang nanay, para siya yung nanay. Mataas ang boses, yung anak kesa sa tatay. But sometimes, sabi ko nga, mas pinipili ko in my heart na minsan malahimik. Kasi yung Pasko hindi maganda talaga Pasko talaga hindi maganda. Kaya kapag may mga nangyayari, minsan nananahimik ako kasi ayaw ko magsalita. Kasi pag nagsalita ako, masakit. Kaya nang maaari, kinukontrol ko yun. Iiyak ako, di mapipray ako. Tumunan niya. Ayaw ko magsakit ng dami. So, makikita natin sa ating pamilya, no, inaatak ng demonyo.
Nandiyan ba kayo? Amen. Inaabang ng demonyo yung ating mga pamilya. Kamusta ang pamilya mo? Healthy ba yung family? O hinahayaan mo lang mag-rebelde naman? Lumayo ang loob niya sa'yo. So, sabi ko nga, mahalagang makita natin ito as a Christian na mag-ibabaw yung pag-ibig ng Diyos sa ating puso na kung saan mas lalong unawain, intindihin yung sitwasyon na nangyayari sa loob ng iyong tahanan. Huwag mong papayagan na dyan si Satanas ay tuluyang masakin ang magandang relasyon ninyong pamilya. The purpose of the enemy kung bakit ina-attack ng diablo ang iyong pamilya, the purpose of the enemy is to weaken your faith. Bakit? Kasi kapag naghina ang iyong pananampalataya, hindi ka na mag-pray, hindi ka na magbabasa, hindi ka na dadalo sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin nagtagumpay siya. Nagpipika po ninyo. The purpose of the enemy is to weaken your faith and to become ineffective in the ministry. And in the end, to eliminate in the kingdom of God. And that is the purpose of the devil. Kung bakit yung ating mga pamilya ay patuloy sa pumapasok, patuloy sa sumisira sa loob ng pamilya para ilayo ka in the kingdom of God. Ilayo ka in the presence of God. Bakit pamilya, Brother Robert? Kasi nakikita niya na hindi ka niya basta-basta mapapatumba dahil ikaw ay nag-aalam, dahil ikaw ay nag-aapoy sa iyong pananampalataya sa Diyos. Very serious ka in serving the Lord. Hindi ka niya magawang tamaan, tirahin dahil ang apoy na bumabalot sa iyo ay hindi makapenetrate ang diablo sa Satanas. Para siya makapenetrate sa iyo, aatakihin niya ang iyong pamilya. Dahil alam niya kapag ang pamilya ang naapektuhan, maapektuhin rin ang iyong pananampalataya. Naranasan ba yun? Yes. Hindi ka na matira-tira dahil naglalagab-lab ka. Yung serious mo in serving the Lord, hindi ka na matira-tira. Kaya gagamitin niya yung anak mo, gagamitin niya yung asawa mo, para hadlangan yung dakilang layunin ng Diyos sa buhay mo. Gagawa siya ng paraan para ikaw ay ma-weaken sa iyong pananampalataya. Gagamitin si nanay, gagamitin si anak, gagamitin si asawa to stop the purpose of God in your life. That is the purpose of the devil. Kaya pinawasak ng diablo ito. Kaya bilang isang mananampalataya, kailangan lagi tayo nagbabantay. Hindi lamang ang ating sariling pananampalataya. Lagi tayo nagbabantay sa lahat ng gawa ng demonyo sa ating pong pamilya. Sabi ng Panginoon, 1 Peter 5:8, maging handa kayo. Maging handa kayo at magbantay. Bantayan mo yung nangyayari sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya. Bantayan mo. Bakit na sinabing magbantay? Ang diablo, ang kaaway ninyo. Sino daw? Yung kaaway natin? Ang diablo. Nakaaway
Hallelujah. Huwag mong hayaang malaman ng diablo ang iyong anak. Huwag mong hayaang malaman ng diablo ang iyong asawa. We need to intercede, to stand in the gap in the presence of God, in the presence of God. Lord God, in Jesus' name, I pray for divine protection for every family. Mahalaga yun. Akala natin, kapag nag-pray tayo, walang nangyayari in the air. No, may nangyayari in the air. Bago mag-manifest in the flesh, bago mangyari in the flesh, nagaganap muna yan in the spirit. Kapag nangyari yan in the spirit, then magmamanifest ko in the flesh. Natipigan mo ninyo, bakit sinabi ng Diyos sa kanyang mga disciples na ganito, whatsoever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose from heaven shall be loosed from earth. Nakuha nyo? Kung ano yung tinatalian yung dito sa lupa, tinatalian yung sa langit. Kung ano yung pinapakawalan nyo doon sa langit, pinapawalan dito sa lupa. Bakit? Kasi nga, may nangyayari. Kaya kapag pinapawalan mo ang spirit of protection to your family, to your loved ones, may nangyayari. Gusto ko nga minsan talakayin yung what happened in the spirit world when you pray. Kapag nakita po ninyo yung mga revelation truth na yun, goosebump yun sa inyong kaisipan, sa ating puso. Goosebump yun na meron palang nangyayari when we pray. Kaya nga hindi mo nasasayang hanggang ang ating mga panalangin na ginagawa para sa kanila. Don't give up in prayer. Amen. So, huwag mo hayaan na malaka ng diablo ang iyong asawa. How? How to protect your family? Prayer. Prayer. The best weapon to protect our family is prayer. Ang panalangin ay parang spiritual amo na pumoprotekta sa iyong pamilya. Ito yung pinagdaki ko lang yan. Prayer. Dahil sa pamamagitan nito, pinapababaunan mo ang iyong pamilya ng divine protection. Kaya mahalaga yun. Yung pinag-pray mo yung pamilya mo. Huwag mong asahan yung mga prayer ng walang masama na mag-pray yung pamilya ng ibang tao. Hindi masama yun. Hindi rin masama na sinasama ka ng pastor mo sa panalangin niya, yung pamilya mo. Walang masama. Pero mas dapat tayo ang puprotekta sa ating kanya-kanya pamilya. Na minsan, kapag may nangyayari, inaasa natin kay pastor. Walang masama doon. At obligasyon niya, trabaho ng pastor to pray the families. Trabaho niya yun. Pero pinag-pray niyo po ba yung pamilya ni pastor? So, kailangan na dapat number one po protekta sa pamilya natin, tayo mismo na manalangin para sa kanila. Mas kilala mo sila kaysa sa pastor mo. Mas nakikita mo sila
kesa doon sa pastor mo. Nandiyan ba kayo? Sinabi ng hari, itong kwentong ito, sa panahon ni Solomon, na sa first time na nakita yung uri ng wisdom. Merong dalawang mag-ina, nanganak na parehas, ngunit biglang namatay yung isa. At nung namatay yung isa, ang ginawa ng isang nanay na namatay, pinagpalit yung kanilang anak. So, imbis na patay, inuhay po, inilagay niya sa tabi. Pagkagising ng anak ng nanay, nabuhay yung bata, na kung saan nakita niya, hindi ko yung anak ko. Sabi niya, kapalitin ako ko. Nakarating sa hari, yung balita, na kung saan pinag-aawayan yung bata, kung kanino yung bata, kung sino yung tunay na magulang ng bata. Nandiyan ba kayo? Kaya tumahon yung kwento. Ito yung kwento. Ito, ibabasahin ko na para maintindihan natin yung sinasabi ko. Verse 25, nakarating yun, nakarating sa hari. Sabi sa verse 25 ng unang hari King, sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Hatiin yung paghihiwalay, ayan sa'yo, ayan sa'yo. 26, nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay. At napasigaw, huwag po kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata. Huwag lamang ninyong patayin. Nakita niyo yung puso ng isang ina? Sabi naman ng isa, sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Sino po yung tunay na ina? Yung nagpapakita ng malasakit para sa kanyang anak. Tama po ba? Ngayon, ano gusto ko mapansin? No? Alam na natin yung kwento. Ano ko yung gusto natin mapansin? Ito ang tanay nag-intercede, nag-mediate para sa kanyang anak na huwag mamatay. Ako ba yun? King Solomon is the typology of God. At yung enemy, ang babae na kung saan yung patay yung kanyang anak. At ang babae, typology, iyon. Ikaw yun. Nanay. Mas gugustuhin ng nanay yung kanyang anak na buhay na mapunta sa iba. Kesa makita ng nanay na yung kanyang anak patay. Pero ito gusto niya mamatay. Isa. Nakuha po ninyo. Ano yung point? The point is, yung nanay ay namagitan sa hari para yung kanyang anak ay hindi mamatay. Dapat tayo as a parent, tayo ang namamagitan sa hari ng mga hari upang ang ating mga anak ay hindi mamatay. Nandiyan ba kayo? Huwag natin papayagan na ang Diablo ay patayin yung kinabukasan ng ating anak, kinabukasan ng ating pamilya. Wow! Kaya bilang as a parent, no, dapat tayo mismo ang mamagitan para sa ating mga anak. Kaya kayo mga anak ko, kapag wala pa sa trabaho o wala pa sa bahay, I pray, I intercede. Papasok yung ating anak sa trabaho, Lord. Ingatan mo siya. Mag-send ka ng mga angel. Protektahan mo siya. Yung anak ko, hindi ba umuwi? Lord, in the name of Jesus, ilayo mo siya sa mga taong palasan. I'm praying. Amen ba? Nandiyan ba? Yung mga anak ko, kahit di sabihin magkasutil, pag-still, I'm praying na Lord, inahatan mo sila. Ilayo niyo po sila sa disgrasya. Kapahamakan. Ilayo niyo sila sa mga taong lalapastangan sa iyong pangalan. Ilayo niyo po sila. Dapat namamalitan tayo doon. Kaya, i-recall mo
wow, sa isang taon, walang anything nangyari hindi maganda sa loob ng iyong pamilya. Bakit? Dahil sa panalangin mo yun. Dahil sa ginawa mo pag-intercede, ginawa mo tagapamagitan sa Diyos at sa iyong pamilya. Nandiyan ba tayo? Kaya gusto mong mapansin na kung saan ang kalaban natin, hindi yung anak mo, hindi yung asawa mo, hindi tao. Ang kalaban mo ay spiritual. Na lumalasong sa kaisipan ng iyong asawa, lumalasong sa kaisipan ng iyong anak. Hindi dapat siya ang magalingan, kundi yung diyabong Satanas ang dapat pasahin. Hindi ang kinabukasan ng iyong pamilya. Sinabi ng Biblia, ang laban natin ay hindi laban sa tao, kundi laban sa mga spiritual forces. Kaya pasin niyo, Ephesians 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung kamag-anak mo, hindi yung circle of friends, hindi tao. Ano daw? Mga kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Nandiyan ba tayo? Masabi dyan, itong namamayani sa sanlibutan ito, mga spiritual na daw. Spiritual na kasamaan. Nandiyan ba kayo? Mga spirit beings sila na kung saan pinapadala ng Diablo para wasakin ang kinabukasan ng pamilya, ng anak mo, ng asawa mo. Mga espiritu na kasamaan, nandyan lang sila, hindi ko lang sila nakikita. In the times of deliverance, sabi ko na, minsan na ayaw kong paniwalaan, but it's true. Minsan na-experience ako, yung mata, hindi. Ang mata nito. Ang kapal. Tapos, pulang-pula yung mata. Pulang-pula nito. Lahapon. Hindi ko maintindihan ano yun. Tinanong ko sa mentor ko, anong klase po yun? That is God. Baka nakapunta ka sa isang lugar at na-encounter mo. Yung iba naman, lalaki ito. May mga pagkakataon sa inyong mga panaginip, nagpapakita ng espiritu nito. Saan yung babae? Saan yung lalaki? Nagigipag-sex kintiyan po siya sa iyo. Nakaka-experience ba din yan? Nagpapakita yun sa dream. Mga spiritual forces yan. Minsan may mga bagay na tawag nito. May mga bagay na minsan madalas na mga bangulo. Bangulo. O kaya minsan naman madalas ka hinahabol doon sa mga panaginip mo. Mga spiritual forces ito na madalas ka hinahabol. Na hindi mo pala alam, kaya ka pala hinahabol. Hindi dahil sa magandang lalaki ka, hindi dahil sa magandang babae ka, hinahabol ka dahil meron siya kailangan sa iyo. meron siyang nakakabit sa iyo. Nandiyan ba kayo? Shut up. Meron siyang pag-aari niya sa'yo. Pag-aari niya yun. Kaya hinahabol ka niya. Kaya yung bagay na yun, ano ka? Alipin ka niya. Andiyan ba tayo? Alipin ka niya. Kaya
ka hinahabol, dinadala ka lagi doon sa sitwasyon na yun. Lagi may isang bagay na nasa iyo na nakakabit sa iyo. Kaya sabi ko yun, nagpapatrigger sa pamilya mo. Nagpapatrigger sa anak mo. Nagpapatrigger sa loob ng pamilya. Gagamitin ang ating mga asawa, gagamitin ang ating mga anak, o ng tatay, gagamitin na. Wag ka muna kapatid. Wag muna ganito. Ganun. Ang daming mga pakulong ng diablo na dapat ma-identify natin ito as a Christian. Amen ba? Kaya kung hindi tao ang kalaban mo, kundi mga espiritu na bumubulo sa kanilang buong pagkatao na kinokontrol ng diablo sa tanas, sa ating pong mga katawan, sa ating pong pamilya. Kapag mayroong nangyayari sa iyong anak, sa iyong asawa, hindi ito ang asawa ko, hindi ito ang anak ko, you need to identify it. Espiritu ko na gumagalaw sa aking asawa. And in the name of Jesus, ikaw, demonyo, alis! Meron po akong pinagpil na nagtatrabaho ko sa Jollibee. Ang daming lumalabas sa kanyang bibig. Nung dinayin ko, yung spirit of lust, biglang lumabas yung dila. Lumabas yung dila. Tapos parang ahas na gumagalaw yung dila. In Jesus' name, I command you still the last go! Ilang tumarang parang ahas. Kaya hindi ko tao. Demonyo ito na kumukontrol sa katawan ng tao. Amen. Espiritu po yan. Kaya hindi sila. So kapag tayo nag-pray, you need to identify it. Kung anong espiritu ang meron dyan. Amen. Bago mo sa pagalitan, tingnan mo yung espiritu na lumagalaw, baka hindi siya yan. Na gusto mong malaman mo na yung espiritu na nasa iyo ay makapangyarihan. Amen ba? Huwag mong katakutan ng diablo sa Satanas. Dahil yung espiritu na bumabalot sa iyong katauhan ay espiritu na kung saan malakas. Amen. Tingnan ninyo. Tagalin tayo. Tingnan. Sabi diyan, ang espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan. Nakuha ko, mga anak, kayo guys sa Diyos, nire-repair niya kayo. Tayo, mga anak, kayo guys sa Diyos, at napagtagumpayan ninyo ang mga huwag na propeta, sapagkat ang espiritu na sa inyo ay mas makapangyarihan. Kaya wag mong katakutan ang diablo. Dahil yung espiritu na sumasayo ay makapangyarihan. Sumisira sa uta ng diablo. In mga pagkakataon in my life, dinalason ng Diyos ang ating isip. Dinalason ng Diyos ang ating pagkakataon. Ay kwento ko lang kay Sister Ano, pumasok sa akin sa depression. Pero ako, di pala. Tumuha ko parang sinasa ka na hindi ko maintindihan. Parang gusto ko lang mamatay. Nagtatrabaho ko, tumutuloy yung luha ko. At pumapasok na lahat ng mga negatibo sa akin sa Kristo. Gusto ko lang mamatay. Napuno ng lungkot ang puso ko. Napuno na ng depression. But thank God. Thank God. The Lord remind me
hindi ikaw yan. Dahil ang Espiritu nasa iyo ay makapangyarihan kaysa sa Espiritu na sa sanlibutan ito. Alapan nga natin ang Panginoon. I find any negative thoughts, negative feeling, negative emotions. I am more than conqueror. I am more than victorious. I am redeemed by the blood of Jesus. I am saved. I am delivered. Satan out. That's why I stand sa salita ng Panginoon. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob. Tuloy lang. Tuloy lang. Tapos na po ako. How to protect your family in prayer? You need to identify the spirit na gumagalaw sa loob ng iyong paligid. The second, apply the blood. Siya. Apply the blood. Woo! Apply the blood. Pansinin po ninyo. Exodus 12:10, pansinin ninyo. During the time in the Old Testament, ang ginamit yan tupang malinis. Walang bahid na anything. Malinis na malinis. Ang dugo na yan ay ang tupa. Sa panahon natin, panahon ng New Testament, at tinutukoy ng blood ay wala rin makunin ang blood ng Panginoon na tumakas ng Apostol Calvary. Na pwede natin i-apply ngayon sa ating panahon. Nasabi dito, dugo, Exodus 12:13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo. Ano daw? Ano daw po? Lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo. Makikita ko. Lahat ng may blood, lalampasan niya. The spirit of death, kapag nakita yung blood, lalampasan niya. Akala natin walang nangyayari. No. Sabi ko nga, pag nalimot ka sa deliverance, makikita mo kapag ina-apply mo yung blood, mismo ang demonyo, ayaw niya. Kasi alam niya, dyan siya nadilipit. Pag nakita mo na deliverance, yung blood ng Panginoon, makikita mo kung paano sila nagbawala. Kaya you need to apply the blood of Jesus sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong anak. That is divine protection para lampasan tayo ng espiritu ng kamatayan, lampasan tayo ng espiritu ng kamalasan, lampasan tayo ng espiritu ng disgrasya, lampasan tayo ng mga bagay na hindi tama in the sight of God. That's why we need to pray and release the blood of Jesus sa ating pong mga anak, sa ating pong pamilya, sa ating pong tahanan. May mga pagkakataon, yung bahay namin, dahil po si Lindy, ay talagang nakakita ng mga espiritu yun at saka si Reverend. Dahil yung bahay na tinirhan namin before, sa may salapungan, parang haunted house yung bahay namin, nilalagdag yun. Dahil may kapre kung sa chino namin. Nakikita niya. Tapos, yung asawa ko, natulog lang kami doon sa pinapatirhang bahay dito sa may, Kinarubi. Doon sa bahay. Dito, Pandahaki yan Georgia. May demonyo. Bumakan mo. Mga sensitive na mga yun Pero alam nyo, hindi apply the blood. Sabi nila, hindi mo siya makapasok. Pwede kami. Nerea, hindi mo siya makapasok. Sabi niya, nandun lang sa labas. Bakit? Ay,
ay may blood. Ay may blood. Oriente sa kanila yun, pag may blood. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, akala niyo wala nangyayari, no? Meron. Kaya, there's the powerful of blood. Hindi siya nakapasok, nandun lang siya sa labas. Hindi siya nakapasok because of blood. I pray in the name of Jesus. Yung blood ng Panginoon ay puprotekta sa inyong kabuhayan, sa inyong pamilya, sa inyong anak. I pray in Jesus' name. Amen. Kaya mo ngayon umaga, inikilin mo ko yung blood ng Panginoon sa iyong sambayan. Tapos na po ako, hindi wala po ako yung ministry. But I know, meron po kayo, merong something within in your heart na parang tabos. Tama ba yun? There's something within, meron something within na yung Diablo bilang, Naintindihan niyo mga kapatid ko ang faith? Alam mo, sa sarili mo that you are more than conqueror. Alam ng Diablo ay nakulang yun na. Nakukuha niyo? Nabunda! Nalaman na nabunda! You need to find it. Yes. Yes. Siya makakakakala siya. Sabi makanta ni Ate Ruth kanina, napakaganda. Ano yung kanta niya, for the Lord is my power. Amen ba yun? Amen. Sige po tayo na. Kapatid, sa tingin mo parang nandyan ka sa sitwasyon na yan. Kapatid, sabi ng Panginoon sa iyo, binibigyan ka niya ng authority to trample the snakes and scorpions. Alam mo kung anong nangyayari sa loob ng pamilya mo. Amen. This time, we need to break the power of the devil in our family. Nandyan ba kayo? Ikaw na nakakita na sitwasyon ng pamilya mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, I have given you the power and the authority to trample the snakes and the scorpions and all the power of the enemy. Nothing will hurt you. And this time, use the authority of God na binigay sa iyo ng Panginoon to destroy the works of the devil sa inyong pamilya. Amen ba yun? Amen. Let us pray, let us pray, let us pray! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Sige po, mag-pray tayo. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on. Sige po, hallelujah. Manalangin tayo. Pwede ba natin maingayin ang lugar na ito ng panalangin? Maingayin natin ang lugar na ito ng panalangin. Huwag kang mahiya. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Sige po.
makipag-away sa diablo. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, submit unto God and resist the devil, and the devil will flee from you. The word resist is the word from wrestling. Hindi siya aalis hanggat sinasabi, alis ka na. Hindi kita kailangan dito. Hindi kita kailangan sa pamilya ko. No. Hindi mo siya makukuha, pati kasama nun eh. Makulit yun eh. Kung gusto nga na doon eh. Tapos alis ka na. Hindi huli mo. Magaling ka! Sa demonyo. In the name of Jesus. Father God, in Jesus' name, release your people the spirit of their authority. Release your people, Lord, the spirit, Lord Jesus, of a warrior. Release the spirit of the warrior to destroy the works of the enemy na gumagalaw sa kanilang mga pamilya. In the name of Jesus, train mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord God, hallelujah, to become a warrior, Lord, sa kanilang mga pamilya. In the name of Jesus. Father God, in Jesus' name, I broke the power of the devil sa bawat isa. In Jesus' name, kanigasan ng ulo, rebellion. In Jesus' name, alis, vices, addiction, alis, jealousy, envy, alis. In the name of Jesus, spirit of loneliness, spirit of tiredness, alis. In Jesus' name, rebellion. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I rebuke all the works of the devil, lahat ng deception, lies, in Jesus' name, negative thought, negative feelings, negative emotions, in Jesus' name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I bind any form of rebellion, in Jesus' name, rebellion in the heart, the spirit of addiction, live, in Jesus' name, Father, loose, pinawawala mo sa bawat isa aking palayan, the spirit of deliverance. Lord, pinawawala mo sa bawat pamilya, Panginoon, ang kaayusan. Pinawawala mo sa bawat pamilya, Panginoon, ang pag-ibig, ang pagkaunawa. Pinawawalan ko sa bawat pamilya. Healing for every broken relationship. Release your healing for every broken relationship. Release right now, Lord. Release right now, Lord God. Healing, love, Lord, sa kanila pong mga puso. I-bless mo ang bawat pamilya na narito, Panginoon. Open the window of heaven and pour out your blessing upon blessing at maranasan, Panginoon, ang iyong biyaya sa bawat tahanan. Thank you, Lord. Nagdideklara ako ngayon ng iyong dugo sa bawat pamilya. Pamilya ni Pastor Boots, pamilya ni Sister Alo, pamilya ni Brother Michael, Lord God, sa pamilya, Panginoon, ni Sister Jen, pamilya ni Jamon, pamilya, Panginoon, ang lahat ng mga narito, pamilya ni Biggs, Lord Jesus, mababasyataraka, Lord, dinideklara ko ang banal mong dugo. Release, Lord God, in Jesus' mighty name, ang lahat ng anak ng Diyos sa mga oras na ito, magsabing, Amen. Amen.